talaga sila pupunta dahil doon na naman magsuspon yung turtle natin. Yeah. Yung turtle na to ay babantayan na nga ng Omega. Pero si Super Prince, grabe ang poke na nanggagaling sa kanya. Kramat Ryota may maikling 1v1 sa may bandang itaas. Pero mukhang si Chakno ay may balak na iba. Ginamit pa nga niya yung flicker niya pero lahat ng atensyon nandito kay Krama. Alin nga ba talaga ang dapat na unahin? Si Ryzen hindi nag-hit doon sa may turtle. Parang malabit ang kanilang gustong gawin. Pero dito wild charge Ryzen pa rin ang makaka-retry. Escalera ngayon, hahawakan ang kanilang jungle. Rekta invade para sa Omega. Binalibag si Escalera pero makakatakas din naman siya. Ryota ngayon, nasa gitna ng tatlo at mukhang makakatakas with the dash. Escalera ngayon ang umaharap para sa side ng Onyx. Naku, si Crab kamuntikan naharangan. Naharangan nung nauntog doon sa may pader. Very intense kayo na series dahil talagang every time na merong objective, dumidiretso pa eh. Hindi pwedeng may magpagal, hindi pwedeng may magdalawang isip. Kasi pag nagdalawang isip ka this early on, this is equal to thinking twice and freezing in the 20-minute mark of game 1. Ganun kabilis ang tempo ng labang ito. Wait lang, si Nets. Naku, si Kuya Nets, babalibagin pa nga doon. Makakatakas ba sa ilalim ng Torre? Ang Mat with a kill. Nilabas na ang Primal Wrath. At ngayon, si Ryota ang madidiskitahan ng Onyx dito sa may bandang itaas. Pero mukhang makakasurvive naman siya. May minion wave nga lang na mawawala sa XP lane ng Omega. Alam mo, parang ginagawa ngayon ng Omega, parang inaantay na lang nila lumapit sa kanila eh. Oo. Pero hindi nila pwedeng gawin ito They have to actively stop the snowball. Kasi meron ding XP gap between all of them. Ito, Max! Kanya-kanyang target na yung mga players dito sa may top lane. Sumama pa si Super Prince, pero mga hooks. Kaya Ryzen naman, mamapatay dito si Eto Max. Pero sabi ng Omega, bottom lane, inaalalayan lang muna nila si Kelra. Pinagsasaksak pa naman si Eto Max at napakalambot niya sa harapan ni Ryzen. 1.5k gold lane for the side of Onyx Philippines. Nakanakaw rin si Mato ng orange buff. So right now, naghahanap ng bawi si Ryzen. Tinitingnan niya kung ano pwedeng gawin. Ninakaw niya rin yung orange, so equalize. Looking at the item game, ito na nga ba ang aking kinakatakutan. The fact that Onyx is making plays elsewhere. Wait lang! And No! speaking of making plays, mababaliktad ngayon sitwasyon kasi si Chaco na yung napapaatras nila at si Matt dito may iwan na naman. Dadating ba ang Omega? Tumatakbo na sila pero alis lang din ang mga players ng Onyx. Okay, kahit na nabigyan kanina si Nets, masasabi natin ahead pa rin siya. You saw it there. He's ahead by 500, 600 gold from Kelra. So that means yung mid-game power spike ng isang Iritel ay nandyan pa rin. The threat is very real. Speaking of Iritel, wala siya dito sa teamfight ha? Oh, this is a 4v5 scenario pero Omega ngayon ang kukuha ng Turtle at si known out ni Ryota at Eto Max ang buong kupunan ng Sonics. Omega ngayon nakakuha na ng isa. Bakit feeling ko yung dalawang team natin kahit nagkakakitaan sila parang very limited yung poke na ginagawa nila. Napakaingat. Actually, wala silang poke. Pareho silang front to front. Pareho silang dive. Hindi ko alam na posible pala to. Yung tipo na magbabanggaan talaga Oo. sila, tapos magpapalitan, hanapan sa backline. And sa ngayon, sa Omega, no, parang ang taas ng emphasis kay Ryota. 3-0 in this game. Ito yung lapu-lapu na masakit kapag nadaganan ka. Again, I think it comes down with the hit, no? Yung hit ng isang lapu-lapu, may damage reduction yan. So siya yung perfect example ng salubsob hero. And in a matchup where you need a full dive from both sides, talagang mamamayagpag nga naman ang isang lapu-lapu. Sakto, parang yun na rin yung gustong puntahan ng Onyx ngayon. Alam nila na magiging threat din talaga si Ryota. Actually, siya ngayon nagpapahirap ngayon na sitwasyon nila. Pina-heavy crossbow lamang ni Matt si Nets doon sa may bandang ibaba at mid lane naman ata ang sunod na laban para sa Omega at Onyx. Even ball game na naman ang ating nakikita. Ryzen, delikado, may mortal coil pero Chakno gagawa ata ng play. Okay, sa may mid lane, meron lang mga pokes doon sa mga mages. Makiklear lang din ang minion. So, intense na naman dahil nagpapalitan, nagja-juggle lang yung gold para sa ating dalawang kupunan. Okay, dahil sa stalemate na to, ito na yung pinakamapayapa nating nakitang 2 to 3 minutes in game 2. Nag-equalize na nga. And because of that, now Onyx have to think of a new approach. Hindi na pwede yung sasalubsob lang sila. And ngayon, feeling ko, more now than ever in game 2, ramdam nila na parang, Prince, anong nanakawin mong ult? Ano Lord, po, halo? Bigyan na pa. Naku po, Super Prince, sakto siya pinag-uusapan. Si Eto Max na magbo-burst pa ang kanilang nakuha. Hindi niya kailangan ng ult na maganda. Magandang pasok lang ng kanyang kunan. Sige, pasukin mo. Imagine ninyo men, may flicker, merong black shoes, pero sobrang bilis na naging engage mula sa Onyx at hindi na kinaya ni Eto Max makapag-react pa. Kendra ngayon doon sa may bandang itaas, makakapag-push naman ng bahagya at Lord ngayon nahahawakan ng Omega. Escalera, crucial item pickup. Meron na siyang prepaid. Ako, ready na dun sa mga damage ni Kelra.
Si Kel na ngayon parang hindi pa siya pwedeng sumama sa team fight. Di ba? And, pero may team fight na pwedeng mangyari. So talagang reset lang ang kailangan i-force. Yep. Hindi lang para kay Kelra yung blade armor na yun, no? Pati kay Ryota. Kasi sa totoo lang, may damage din ang isang lapu-lapu. So it's very scary. So pag-pick up dito ni Escalera ng blade armor ay both to protect himself and to hurt the opponent. At parang siguro mas madali yung buhay ni Nets kapag sinashred nila yung lapu-lapu when the damage reduction goes down. Pumapwesto na ulit ngayon. Chakno naka-ready. Oy. Black shoes para kay Etumax. At naghahanap sila, sino nga ba makakakuha ng Lord? Harapan na naman ng mga jungle to at ang Lord secured by Matt! At dediretso pa nga yata dahil sa may mid lane, Super Friends. Makukuha din nila kasama pa ng isang Pagtore at Kelra ngayon at the rest of Barangay. Sila naman ang o-opensa. Meron na rin pang depensa na item dito si Ryota. This is starting to look good for Omega. Itong unang beses na nahawakan nila ang 1K gold lead. Tama, nag-swing na papunta sa barangay ang lamang. And the reason why is because Onyx, they tried to find the perfect engage. Kanina kaya sila nakakalamang, kaya nabibiglaan nila si Etomax is because ino-all in nila. So right now, I think in that sequence specifically, inunahan ni Ryota na space out niya si Nets, kaya kulang yung damage output, kulang yung setup ng Onyx. Hindi nila nabigla, hindi nila nagulat yung Smart Omega. Now, bola, tulad nga sabi ni Banubs kagabi, nasa court ng barangay. So it's up to them now how they will make use of this Lord marching up top. Kailangan nilang magamit ito. This is a level 1 Lord Ryota! Naku po, mapipilitan dito na gumamit ng Bravest Fighter. Wala yata nga pwedeng pumasok basta-basta para dito sa Omega ngayon. Lord ay dadaan sa may top lane. Mag-aabangan lang din yung mga teams. Nagpupulsuhan at aalamin kung saan nga ba talaga nakapwesto. Lord ngayon ay tutulak na pero tutunawin lang Oh! ng Onyx. Blazing 2 na gamit na ni Kelra at Escalera ngayon ay binangga ni Matt. Nice defense mula sa Omega at mas magandang depensa pa para sa Onyx. Meron rin tayong conceal play doon. So I think Onyx understood. Mangyayari dito parang nung game 1. Okay, limit testing, jab-jab muna bago tayo mag straight. They will see kung ano yung tendencies ng kalaban nila if they're willing to fight in the eskinita. Kung dun sa maliit na space na yun, magawa ng Onyx to, mas maganda magiging birada nila. But right now, in mid, nakakalabas ulit ng base ang Onyx. Ngayon magpupush ang Omega sa mid lane. Nets ngayon bumabakat na Oo. kalahati ang buhay ni Kelra with just one attack na empowered ng kanyang passive. Omega still trying to look for a way inside the base of Onyx. Ngayon na sila ang may hawak ng lead. Alam mo, bawal na talaga magkamali ngayon kahit sa kung saan ka mag-face check dahil very detrimental. Even dito yung mga biglaang pagpasok ni Kelra. And for Onyx ngayon, pili ko si Kram talaga yung pwede makahanap dito kaya Etomax. Pero parang lagi nagtatapatan. Speak of tapatan, parang may kakaibang play. Sumakto doon yung wild charge pa-counter kay Escalera at Etomax ngayon. Mapipilitan na gamitin yung kanyang black shoes. Kalmado lang si Kram doon. Nakita niya na mukhang nagkakaipitan na. Pero nandun lang siya. Nakatayo. Hinold ang kanyang wave. Given that Smart Omega is now up by just 1,000 gold, gusto ko makita kung yung gold na to ay napupunta rin ba dun sa mga frontliners nila. Kelra just picked up the Wind of Nature. So ngayon, tulad nung game 1, no, mas maganda ang kanyang engagement and mas kaya niyang umasim ng konti kumpara kay Nets. So that means yung weight ng mga engagements ay nasa communication, nasa kampe ni Nets, nasa opunan ng Onyx. Now, back to the point. So makita yung gold ng mga frontliners ng Omega at ng Onyx. Gusto makita yung full build nila na anti-Silus. Kasi yun ang makakapag-buy ng time. Yun ang makakapagsabi na okay, maganda ang ating re-engage, maganda ang ating pasok, course, go kayo na. More so for Super Friends. Kasi nga hindi maganda yung mga ult na pwede niyang kunin. Kailangan talaga nila ng oras para sa labang ito. Dahil ngayon, Omega ang hahawak ng Lord. Nag-aabang lamang sa may bandang enemy ang dalawang upunan sa paghanap ng perfect na opportunity na pumasok ulit. Escalera still looking for that big engage that might change this game. Bubulatin na naman kaya niya si Etomax dito. Kanya-kanyang suntukan din habang nangyayari dito sa may Lord ay nagkasapula na doon sa may tapa. Both Kram and even Kelra. So, it's a matter of talagang sino ba ang makakapag-pull ng Lord? Kasi mare-reset lang din naman na Escalera. Para pang yung Inception eh. Yung may panaginip, tapos may next level, iba-ibang suntukan, iba-ibang bakbakan. Oh, Escalera, mukhang pinihit lang ni Kendra. Alam niya ata na may crack doon, tapos ibaburst na nila yung Lord. Nakapamasok na din si Ryota, pero sa dami na nangyari. At pagbabantay, si Ryzel para makakakuha ng Lord. Meron pa shutdown dito para kay Ryota. Si Matt medyo makawala ng buhay, makunat, pero Escalera, abot ba? Hindi, kailangan niya tulungan dito si Ryzel. Eto, Meron Max. pang black shoes kay Etomax. At mapipilitan na ngayon, lumayo no. ang barangay. Tutulungan ni Chakno, pero hindi pa rin sapat.
Sila ang nagsimula ng Lord. Sila yung nag-zone out pero ang nakakuha, ang nakakain ng Onyx ang kumuha ng Lord na yun. Mas importante itong Lord na na-score ni Ryzen kumpara sa doon na nanakaw earlier ni Matt. And now, 2 for none plus the Lord. Oras na para gawing blue ng Onyx yung mapa. And this is going to be hard for Omega. Kasi nga yung lineup nila, sobrang ganda kapag malaki yung space. Mas marami kang room for the bravest fighter, mas maganda yung rotations ni Matt, and of course, mas marami kang pwede pagtaguan ng BMI ni Kelra. But now, na Onyx ang aggressor, Onyx ang nagpo-push, mas mahirapan kailangang makahanap ng reset ng Omega. Lumalalim ang pagdadasal ng hukbo at ng barangay. Isang panalo na lang ang kailangan ng Onyx para makapag-playoffs. At nandito na yung Lord sa may bandang itaas. Babangga, naghahanap din ng tungkol sa Escalera pero kalma muna. Hindi nila itutuloy. Hindi pala! Pero pa wild charge sakto, tatamaan doon. Aalis sa mga players ng Omega pero dediretso ni si Ryota ginamit na ang bravest fighter. Ryzen ay si Crown from the back, magkukulat, meron suktok. Pero meron din naman yatang bawi pero Super Friends magkakaroon ng mga box at gagawin ang kanyang IMU for that black shoes. Nagmistulang direct muli si Gram. Finul combo niya si Eto Max. Walang sagot yung kapitan. And because of that, now Onyx looking for another turret in mid. Napakaganda ng turn ng Onyx. 5 seconds na lang, meron ng flicker ulit si Escalera. Tsaka sakit na ng damage. Ang sakit na nga talaga ng damage. Tuloy-tuloy din ang pag-push ng Onyx dito. Omega ngayon ay makakahinga muli. Isang Lord na naman ang ating aabangan. And by that time, posibleng evolve Lord pa yun. Okay, kailangan respetuhin ng Onyx yung fact na yung resource ng Omega ay bumabalik. I think tama lang, and it was a calculated sacrifice from the barangay na okay guys, bigyan natin yung top lane, Cap okay ka lang, o sige ikaw na lang muna, antayin natin yung next team fight, itong next Lord, 30 seconds from now, mas maganda kasi kompleto sila, Purify, Flicker, and Pulse. Nakita natin ginawa na ng Smart Omega ito dati, yung okay, bibigay tayo, trade tayo, tapos magta-turn, hindi pa imposible, hindi pa tapos, lalo na ang gold lead ng Onyx ay 4K lang halos. Ito na ata ang magiging pinaka-importanting drive-by ng karera ni Matt as of now. Ang fate ng Minana Evos ang hawak ng Omega, and for Onyx, isang panalo na lang talaga. Kung masecure pa nila ang Lord na to, pwede nilang butasin ang dalawa pang touring na titira ng side ng Omega, at kung hindi makakadepensa ang Omega, makakapasok na rin sila sa inaasam nilang playoffs. Grabe, a lot is at stake. At ito na ang ating ikatlong Lord. So, ikatlong Lord pwedeng tapusin at kuhanin ng Onyx. Pero Omega ay naka-ready din. Pero yung Onyx, alam nila na nagsisplit push din yung Omega eh. Di ba, nandito na lagi si Kram. Minsan may mga ganong moments kay Kelra na pwede nga bang bullet play. Pero prepared ngayon ang Onyx. Isa yan sa mga requirements sa checklist para maganda ang iyong Lord Dance. Long lane control. And so far, Super Prince, I'm not sure if this is the ult he wants. Naka-black siya, conceal play. Escalera looking for that angle pero mukhang hindi nila itutuloy. Saktong conceal lang para manggulo. At si Eto Max magiging crucial ang kanyang pag-reset in this rule. Pero nasa taas ata pinopoke down nila. Si Kram kalahati ang kanyang buhay. Nagbitbit yata ng kasama dito. Sabi niya, lagi akong binabantayan dito sa may top lane. Samahan mo rin ako. Nandun na rin si Escalera at nasa top lane nga yata ang ating team fight. Mga pokes lang din. Para sa mga players, medyo makalat yung nangyayari ngayon. Kasi habang nangyayari yan, even yung mga mages natin, may sarili silang laban. Oo, napaflicker nga doon si Eto Max. Magiging crucial yan for the upcoming Lord fight. 3K gold lead here on Onyx. Leo, anong thoughts mo dito? Napaka-importante na mangyayari in this next Lord fight. Again, very rare natin makita sa MPL, sa MLBB Esports, yung man-to-man defense. And given this odd dive-on-dive comp na nangyari, syempre meron din mangyayaring weird circumstance. So right now, ang unang makapaghanap ng magandang 2v1, 3v1 and change the dynamics of the man-to-man defense, we'll change it. There's Escalera! Oh! Nets! Right on spot! Wow! Nakuha nila doon. Nang kulat na naman si Escalera. Number nito, Max kanina yung flicker niya. Kaya yung flicker ngayon ni Escalera wala nang counter pa. Onyx Philippines establishing control para sa Lord na to. At rekta split push na ang shot call ng Omega. Shackdo with a primal wrath. Kaya niya mag-survive. Hindi na yata pa makakapag-counter dito pero medyo makunat. Sakto! Super Friends makasecure ng kill. Dediretso sa TOD na nga. Mamatay dito mga players ng Omega pero parang iba yata ang gusto nilang gawin. Aabot ba si Kelra? Yan ang tanong. Meron pang minion wave sa may mid lane. Makakasira ng inhibitor turret sa top lane. Ginamit ang black shoes. Doon sa baba, Super Friends. Pero nandito na masira inhibitor turret sa gitna. At kumakatok na. Naririnig na natin ang mga orasan
secured para sa side ng